Sa Pilipinas, bawal sa batas ang paggamit ng mga incinerator o mga pasilidad para sunugin ang mga basura, lalo't nakakasama raw ito sa kalusugan at kalikasan. Pero dahil hindi raw maawat ang marami sa atin na magtapon kung saan-saan, iminumungkahi ng Metro Manila Development Authority na muling pag-aralan ang paglalagay ng 4 na incinerator plants sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, mahigit 8,000 tonelada ng basura ang nililikha ng Metro Manila sa bawat araw. Pero ano nga ba ang pangmatagalang solusyon para rito, gayong ang mga sanitary landfill hanggang 20 taon lang daw ang buhay? Nagagamit din daw ang mga incinerator para sa enerhiya dahil ang 250 na tonelada ng basura nakakalikha raw ng 6.5 megawatts ng kuryente. Mas makabago na raw ang teknolohiya ngayon kahit hindi na raw makakasama sa kapaligiran ang mga incinerator. Ginagamit ito ngayon sa Singapore at sa Japan at tinatayang 3.5 billion pesos ang halaga ng isang planta. Ang kagandahan sa incinerator, 90% ng garbage mawawala. Ang problema natin talaga basura Basura na nagdudulot ng baha, bara at may posibilidad na magdulot ng sakit. Ang grupong Eco Waste Coalition tutol sa paggamit ng incinerator. Nababawasan man ng usok, hindi pa rin daw naglalaho ang mga nakakalasong nanotoxin na pwede pa rin kumalat sa hangin at magdulot ng mga sakit. Simple pa rin daw ang solusyon sa suliranin ng basura: reduce, reuse at recycle. Kinaiinggitan nga raw ng ibang bansa ang ating mga batas tungkol sa solid waste management at air pollution. Pero ang problema, ang implementasyon nito. Nalulungkot nga tayo kasi sinabi ng Solid Waste Management Commission, 25% lang ang sumusunod. Kasi hindi naman nila talaga naasikaso yung pagpapatupad nito. Wala kang pwedeng sabihin na clean incinerator Lahat yan nagbubuga ng lason. At ang pinakamatinding lason na nilikha ng tao, yung dioxins, ang pinakamalaking source niyan ay incinerator. Bam Alegre, GMA News.